Sobra ka na. MS. 1. May mild coagulation disorder ka. Kahit maliit na sugat ay delikado para sa'yo. Huwag kang magpapasugat. Dugo, kailangan kong pigilan ito. Ano ba2? Nagawa pa? Ano ang nangyari? Tingnan Montag. Takas ka? Saan ka pupunta? Dapa ka at humingi ng tawad, at pangakuan mong hindi mo nagagambalain ang apo ko. Bitawan mo ako. May fiant ako. Alam mong may coagulation disorder ako. Gusto mo bang mamatay ako dito? Kung magsusori ka lang kay Lola at kay Wansin, dadalhin kita sa ospital. Mutang Sheng. Kadiri ka. Wening, tibayan mo, hindi pwedeng mapahiya ang pamilya Wen. Naku, dumugo na. Okay ka lang ba? Kailangan mo bang pumunta sa ospital? Sayang lang. Hindi ko man lang nasalubong si Xiaoye. At hindi na ipaliwanag ang kasal na ito. Baka hindi na tayo magkita ulit. Xiaoning, bakit hirap na hirap kang aminin ang pagkakamali mo? Bakit ka ganyan ka, Stubon? Layas, hindi ko kailangan ng tulong mo, darating na ang fian ko. Fiance? Sage, tawagin mo siya. Gusto kong makilala kung sino talaga siya. Ako ang kanyang fan. Zeno 2? Bakit nananakit agad? Naisip mo na ba ang huling mensahe mo? Tangsheng, okay ka lang? Juju Ye. Eri, kamigyo. Lola. Sino gumawa nito? Walang hiya ka, babae. Hinulumuntag pa apo ka o, hindi ka pa naziyahan. Nang babae ka pa sa ibang lalaki. Wening, wala kang respeto sa sarili mo at sa matatanda. Talagang walang pinag-aralan. Sampalin mo pabalik. Xiaoning may dignidad at pinag-aralan. Huwag mong isipin na dahil sa sinabi mo. Xiaoning ay gagawin niya. Diyos ko. Matanda ka na lang, mauna ka na sa hukay. Wening, ang tanda na ng lola mo. Paano mo nagawa yon? Ikaw, Halos nakalimutan ka na dahil tahimik ka. walang inang nagpalaki sa'yo. Tangsheng, hawakan mo siya para sa akin. Ngayong araw, talagang paparusahan ko siya. Vining, nababaliw ka ba? Nakikipagtalo ka pa sa matanda? Kung may mangyari sa lola ko, hindi kita patatawarin habang buhay. Ikaw. Xiaoye, wala na akong lakas. Ikaf. Mutang Sheng, tingnan mong mabuti. Si Wening ang magiging asawa ko. Kung may mangyari sa kanya, papanagutin ko ang buong angkan mo. Hindi, imposible. Siya ang nobyo ni Wening. Bakit bigla siyang umuwi mula sa hangganan? Baka, isasabi niya ang totoo sa nangyari kay Wening.
Mutang Sheng, hindi ba't ama mo? Ang pinakamatalik na tauhan. Hindi ba't kayo ang pinakamalapit mula pagkabata? Bakit ka nakikipag-away sa pamilya mo sa harap ng maraming tao? Ang tungkol sa akin at Mutang Sheng, hindi pa dapat ilabas. Nasa ospital pa si Papa. Kung malaman niyang inabi ako, talagang hahabulin niya si Mutang Sheng. Ako. Ang nangyari ngayon. Salamat. Walang anuman. Nobya mo naman ako ngayon. Ano ibig niyang sabihin? Galit ba siya? Pasensya na. Tungkol sa kasal na ito, may ipapaliwanag ako. Paliwanag. Ano ba ang ibig mong sabihin? Nagbabago ka na ng isip ngayon? Ha? Ayaw mo bang pakasalan ako? Hindi ba dapat ito ang linya ko? Hindi. Ang ibig kong sabihin ay, Wala akong pakialam kung ano ang iniisip mo ngayon. Kahit ayaw mo. Kailangan mo pa rin akong pakasalan. gusto kitang pakasalan, Zawie. Nag-aalala lang ako na baka bigla mong tanggapin ang kasal na ito. At hindi ka masaya. Sana gabayan ka ng mga ninuno. Dapat ayusin na ang kasal ng batang ito. Kasintahan, bakit ka nangangagat? Hindi ba pwede halikan ka? Pwede kang halikan pero nasaktan mo ako. Wala tayong magagawa dito. Baba. Ang peklat na ito ay kapareho ng kay Mutang Sheng. Kahit ang lokasyon ay pareho. Paano ka nasugatan dito? Tatay, kuya, tulungan ninyo ako. Ano ba ang sigo mo? Kapag nakita mo ako, dapat masaya ka. Bitawan mo ako. Alin kamay ang humawak sa kanya? Xiaoning. Xiaoye. Xiaoning. Dalhin mo siya sa ospital. Huwag mong sabihin na ako ang sumagip sa kanya. Siege. Xiaoning. Nakita ka ng kakilala mo sa ganitong kalagayan. Tiyak na nahihiya ang mapagmataas na dalagang Wen. Wening, basta't ligtas ka, okay na. Ito. Nasugatan lang sa labanan. Mukhang ayaw niyang pag-usapan. Baka may kinalaman ito sa insidente. Na pananakit noong 10 taon na ang nakalipas. Seoning. Magpahinga ka muna. Ang kasal, ang pamilya Zhou ang bahala. Esan. Zoe. Dahil nagdesisyon akong pakasalan ka, gagawin kong mabuting asawa. At karapat-dapat na manugang ng pamilya Zhou. Bawat salita mong sinabi. Tatanggapin ko ng totoo. Sana totoo rin para sa iyo. Wening. Wala akong pakialam kung ano ang dahilan mo sa pagpapakasal sa akin. Ang mahalaga lang sa akin. Kung ikaw ay akin ngayon. Kailan pa siya naging ganito kagaling?
Lola ni Xiaoning, na-comfort ka una. Nasaan kan gayon? May kailangan ka ba? Kung lahat tayo ay may kasalanan ngayon, let's call it even, okay? May mga bagay. Gusto kong sabihin sa'yo ng hapon. Bukas ng hapon. Pumunta ka ahong ito. Huwag ka nang maghintay, hindi ako pupunta. Xiaoning, isipin mo na lang noong 10 taon na ang nakalipas. Iniligtas kita. VDBA. Para na lang sa Mutang Sheng na nag-alay ng buhay. Para iligtas ako noon. Sige, Mutang Sheng. Magkita tayo. Xiaoning. Halika, umupo ka. Ito lahat paborito mong pagkain. Naalala mo pa ba? Noong unang bises tayong nag-date ng palihim, dito sa restaurant na ito. Ang tagal na, hindi nagbago. Pero ang tao nagbago. Xiaoning, Ziju Ba. Ang nagsabi sa'yo. Xiaoye, sinabi ba niya ang katotohanan noong 10 taon na ang nakalipas? Sa kanya. Kahit anong sabihin ni Xiaoye sa'yo, hindi yon totoo. Bakit ka kinakabahan? Natatakot ka ba sa sasabihin ni Zawi sa akin? Wala naman. Mutang Sheng. May tinatago ka sa akin. Xiaoning, nag-aalala lang ako. Noong kagabi sa sitwasyon na yon, baka magsalita nang walang bisehan si Xiaoye at makaapekto sa pagtingin mo sa akin. Si Zawi ay hindi si Iwansin. Hindi niya kayang manira ng iba sa likuran. Xiaoning, nagkakamali ka kay Wansin. Hindi ako pumunta dito para makinig ng mga papuri kay Iwansin. Pumunta ako. Una, para tumanaw ng utang na loob sa pagligtas mo sa akin noong nakaraan. Pangalawa, para ipaalam sa iyo ng formal. Tapos na ang relasyon natin. Xiaoning. Alam kong galit ka lang sa akin. Hindi naman talaga ako magpapakasal kay Xiaoye. Kung talagang napakahalaga sa iyo ang pulsera na iyon, maaari kong payagan si Wansin na ibigay ito sa iyo. Hanggang ngayon, iniisip mo pa rin na nagdadabog lang ako dahil sa isang pulsera. Nagtatampo lang ako. Kung hindi, bakit mo sasabihin sa akin na talagang umiibig ka kay Xiaoye at hindi ka magpapakasal sa iba? Tama. Xiaoning. 16 na anyos ka pa lang ay kilala na kita. 12 taon tayong magkakilala, 10 taon tayong nagmamahalan. Ang ugali montak. Alam na alam ka o. Alam ko ang pagmamahal mo sa akin. Hindi ka magkakagusto sa iba sa loob lang ng ilang araw, lalo na kay Ju Pa. Si Zawi ang aking nobyo. Respetuhin mo siya. Nobyo montak? Nakalimutan mo ba kung bakit? Siya ipinadala sa border noong 19 anyos siya. Nanaki siya gamit ang kusilyo. Pagkatapos, pumasok pa siya sa kwarto para alisin ang oxygen tubig ng biktima. Nahuli siya pero ayaw niyang aminin ang kasalanan niya. Kung hindi lang mayaman ang pamilya nila Xiao. At gumastos para takpan ang isyong ito. Nakakulong pa siya ngayon. Siya ay isang masamang tao. Puso at walang kwenta. Isang basura. Tumigil ka. Hinahamak mo si Zawi. Karapat-dapat ka ba? Hindi pa gumagaling ang sugat mo, nagmamadali kang umalis ng ospital. Para lang makita siya. Kapitan Zhao, nakikita mo ba ito? Kung si Kapitan Zhu, ang nobyo ni Wenning, pakiusap. Bantayan mo ang iyong nobya, huwag mong hayaang mangakit. NG lalaki ka o. Hindi mo kayang bantayan ang sarili mong lalaki, gusto mong manira. Para lang makaramdam ng kapanatagan. Gusto mong maghasik ng bulo. Naghahanap ka ba ng problema? Ikaf. Kahit ang aso kayang bantayan ang sarili nitong pugat. Ikaw, hindi mo kayang bantayan ang sarili mong lalaki. Napakahiya mong babae. Magaling ka? Hindi ba't ang nobya mo ay nang-akit pa rin ng ibang lalaki? Kapitan Zhao, ang sombrero mo ay mas berde pa kaysa sa akin. Kung ipinangako kong pakakasalan kita, gagawin kong mabuting asawa. Isang karapat-dapat na manugang ng pamilya Zhu. Bawat salita mong sinabi, itinuturing kong totoo. Ituring mo itong totoo.
Huwag kang magsalita ng masama tungkol sa aking kasintahan. Gagawin kitang hindi makilala ng mga magulang mo. Karapat-dapat ka ba? Xiaoning, sa ugali ni Juye. Sa tingin mo tatanggapin siya ng boss? Bakit hindi? Ang mga pamilya ni Wen at Zhu ay matagal nang magkaibigan. Xiaoning, alam ka una, may pagmamahal ka pa rin sa akin. Tang Sheng. Xiaoyi, Mutang Sheng, binabalak mo ang aking kasintahan. Ang paraan mo para mamatay ay talagang espesyal. Sige, suntukin Montag ako, ituloy Montag. May Xiaoning naman na maawa sa akin. Xiaoyi, tumigil ka na. Masakit ba ang kamay mo? Si Xiaoye ang nanakit kay Tang Sheng. Anong masakit sa kanya? Hindi ko inaasahan na mas makapal pa ang mukha ni Mu kaysa sa pader. Parang naipit ang pulso ko. Malala ba? Pumunta tayo sa ospital. Si Kapitan Zhao, 0 taon sa border. Walang pak-unlat. Madali ka pa ring magalit, ang taong katulad mo. Dapat bang maging kapitan ng Night Owls? Anong pinagkaiba nito sa pasismo? Xiaoye, kung may lakas ka, harapin mo ako sa labanan. Anong klaseng bayani ang nananakit sa likod? Sa labanan, ang aking baril at kamao ay para lang sa kaaway. Kung hindi ka kontento, Mu, kita tayo bukas sa training ground. Bukas na. Kaya mo ba? Maghihintay ako sa training ground, pa sa pagdating ni Kapitan Zhao. Bakit hindi ka pumunta sa ospital? Nasugatan ang pulso mo. Hindi mo ba ipapatingin? Nasugatan ka, bakit ka pumayat? Na makipagkumpetensya kay Mutang Sheng. Wala na akong kinalaman sa kanya. Kanselahin na natin ang laban, walang saysay. Ayaw mo ba kaming maglaban? O natatakot ka na matalo si Mutang Sheng? Anong sinasabi mo? Teka, parang naipit ang pulso niya. Sa laban bukas, gusto mo ba akong manalo? O si Mutang Sheng? Xiaoye, malapit na tayong ikasal. Bigyan natin ang isa't isa ng higit pang tiwala, okay? Pero mahal mo si Mutang Sheng ng 10 taon. Sa relasyong ito, ang tanging sumusuporta sa akin ay ang pangakong pakakasalan kita. CJ, Ako ang hindi nagbigay sa kanya ng sapat na katiyakan. Xiaoyi. Kung nagdudulot ako ng kawalan ng katiyakan sa iyo, maaari kong ipakita sa iyo ang aking sinseridad. ha? Ano ang sinabi mo? Okay na. Ang natitira pagkatapos nating ikasal. Bago ko makuha ang iyong katawan, kailangan kong makuha muna ang iyong puso. Ang corny ng linya mo, nasabi mo pa. Sana maging matagumpay ang palaro ko bukas. Bigyan mo ako ng lucky kiss.
Commander Mu. Boss, hindi pa ganap na gumagaling ang katawan mo. Pero pinapunta ka na namin dito. Boss, Ngayon, hindi ako dumarating para mag-inspeksyon. relax lang kayo. Xiao Mu, bakit sumasama ka sa kalokohan ni Juye? Ang laban na ito, sa ibabaw ay palaro lang. Pero kayong dalawa, isa ang leader ng Night Owl Mercenaries. At isa ang aking pinakamahusay na tauhan. Hindi maganda kung matalo ang alinman sa inyo. Wala akong magagawa kahapon. Hindi ko talaga mapigilan si Zawie. Isiping pagbigyan na lang siya. Ikaw, bilang nakatatanda at leader, kung talagang matatalo siya at magwawala, ayaw mong kontrolin ang sitwasyon. Ikaw, ginagawa mo akong tagapagpatahimik. Ikaw, ay sa kay Zawie, mas maingat kang mag-isip. Xiaoning, kasama ang iyong ama. Kung matatalo si Zawie sa akin, paano na ang mukha mo bilang nobyo? Balita KO. Si Kapitan Zhao, 11 anyos pa lang ay pumunta na sa hangganan at matagumpay na namuno sa daan-daang operasyon para iligtas ang mga hostage. Anong kayabang-yabang? Siya, napadpad lang doon dahil sa kasalanan. Balita KO. Lasing biro at pasagulero ang loko-lokong iyan. Walang kwentang hudlom, anong kaya niyang gawin? Isa palang tirador ang kapitan mo. Sa tagal mong kasama si boss, hindi mo maihahambing ang batang iyan. Tama. Si Commander Mu ang magiging kahalili ni boss. Si Zawie, ang demonyo ng hangganan, puro lakas lang ang alam. Sino ba ang hindi kayang gumawa niyan? Kung ako ang papasok, ang record ko, tiyak na mas maganda kay Zawie. Ako rin. CJ, pagkatapos ng bakasyon ko, sumama ka sa akin. Ju team. Team Ju, biro lang. Ang hari ng kamatayan mismo ang kumukuha ng kaluluwa. Ang hangganan, hindi lugar para sa tao. Tama. Kung pupunta tayo doon, malamang patay tayo. Tumayo kayo ng tuwid. Ang mga nakaranas ng digmaan, hindi yuyuko kahit mabali. Opo. Huwag mo nang sabihin, mukhang medyo pasaway itong batang ito. Pero hindi kulang sa tapang. Maganda. Boss, Xiaoye, tandaan mo ang laban mamaya. Una ang pagkakaibigan, huwag sobrahan. hindi ko inasahan na dahil sa maliit na bagay na ito ngayon. Si Tangsheng ang nagdala sa iyo rito. Ikaf. Kayong dalawa, ang aking kanan at kaliwang kamay, magsanay ng kaunti. Masasaktan ako kung may masaktan sa inyo. Huwag mag-alala boss, alam ko ang limitasyon ko. Dahil, malapit na akong ikasal kay Xiaoning. Ano? Sinabi Montag? Si Xiaoning ang hanap niya. Para galitin ako, paano siya nakatapang na sabihin ito sa harap ng lahat? Tatay, ang aking nobyo, si Zawie. Anak, sinabi mo sa akin na ang gusto mong pakasalan. Ay si Juye. Si Zawie ang pinagmasdan mo mula noong bata pa at kami ay magkasintahan, magkatulad ang estado sa buhay. Sinabi mo rin noon na gusto mo siya, hindi ba? Ang gusto ko ay si Zawie bago siya magnegatibo 11. Pinahahalagahan ko siya dahil sa kanyang kakayahan sa labanan, pero ang ugali. Ang itsura, talagang pili, pero natatakot ako na baka itong batang ito ay maging pasaway sa anak ko, Xiaoning. Ang kamihan lahat na si Zawie ang kanyang nobyo, baka pagkatapos ng ilang araw. Talagang pakakasalan niya si Zawie. Kung ito ay isang paligsahan, dapat may premyo, hindi ba? Oo, tama. Oo. Ito ay Siyempre, Sa training camp, ipinagbabawal ang pagsusugal. Ang matalo, dapat yumuko bilang paggalang sa nagwagi, at labhan ang lahat ng damit ng buong team. At linisin ang lahat ng CR ng team. ang ganda. huwag mag-alala. Katawa-tawa, Xiaoning, huwag mong sisihin ang sarili mo. Ituring mo na lang itong maliit na aral para sa iyo. Pinili mo pa si Zawie para tulungan kang magsinungaling. Talagang matatalo siya ngayon. Kahit sino ang matalo, hindi maganda tingnan pareho sa trabaho at personal. Kayong dalawa, may kanya-kanyang espesyalidad sa laban ngayon. Hindi na natin patatalunan ang komplikadong teknik ng labanan. Maglaro na lang tayo ng simpleng laro. Walang masamang mangyayari. Lanan. Ang lakas ng braso ni Commander Mu, wala sa 100 tauhan ang makakapantay. Kapitan Zhu, kung matatalo ka PASA arm wrestling. Ano sa tingin ninyo? May mukha pa ba siyang uwi sa border? Syempre Vala. Walangang muka, tama. Xiaoye, kung hindi mo na kaya mamaya. Tingnan Montag lang ako. Mutangsheng. Ito ba ang mukha
Na ginamit mo para lokohin si Xiaoning ng 10 taon? Binigyan ka ng respeto. Ayaw mo pa. Kaliwang kamay kahit nasimutang siya. Ay karaniwang gumagamit ng kanang kamay tulad ng iba. Pero kakaunti lang ang nakakaalam na lefty pala siya. Handa ka na, PA? Hindi ito patas. Saan ka pupunta? Tatay, gusto kong palitan ang kamay. Kalokohan, arm wrestling lang, tu. Bakit ka nagmamadali? Kung ipapahinto mo ang laban ngayon, hindi lang ikaw ang mapapahiya. Halika, kaya Montag yan, lakasan Montag. Ibagsak mo siya. Ganyan. Konting push pa. Commander Mu, ang palad ng kaliwang kamay mo at mga kalyo. Mas makapal pa sa mukha mo. Hindi tayo sa border, kung susuko ka ngayon. Kahit medyo nakakahiya, hindi naman ito kakalat na malayo. Zowie, dahil pinili mo, na umalis ng may mabigat na pangalan 10 taon na ang nakalipas. Bakit ka pa bumalik? Ang katotohanan sa pagligtas mo kay Xiaoning. Dapat itinago mo na lang habang buhay. Zhao yan napapawisan na. Pagdating dito, talagang si Commander Mu at Kapitan Zhao. Ang damit CR, salamat sa inyo. Ibagsak mo siya. Ito ba ang lalaking minahal ko ng 10 taon? Bakit ngayon? Gumagamit ng ganitong masamang paraan para manalo. Bata PA si Juye, hindi PA sanay. Kailangan pang sanayin. Hindi patas ang laban na ito para kay Zowie. Hindi siya dapat matalo ng ganito. Para sa magandang laban ko bukas, bigyan mo ako ng isa. Lucky kiss. Dapat kang manalo. Walong haya. Sundin. Kaya Montag yan. Malapit na, kaya mo yan, sipagan mo pa. Lakasan Montag PA. Kaya Montag yan, Tibayan Montag. Wag kang Suzuko, Tibayan Montag. Natalo ang kapitan. Imposible. Nalo. Ang galing ni Kapitan Zhao, nanalo siya, ang galing. Talagang humanga ako. Ang galing mo Kapitan Zhao, kanina yung pulso ko. Parang naninigas. Normal lang yan sa mga matatanda. Komandante Mu, mas matanda ka sa amin ni Xiaoning ng 8 taon. Ang suntok ay takot sa kabataan, lalo na't may lucky kiss pa ako ng Diyosa ng swerte. Ganitong magandang pang-akit, mahirap matalo. Mukhang ako lang ang nag-alala, maganda pala ang samahan ng mag-asawa. Mu, dapat kang dumalo sa kasal. Sobra-sobra ang alak pero yung pustahan. Dapat bang tuparin muna? Ang bilis mo naman, Kapitan Zhao, hindi pa nananalo. Lanan. Kapitan Zhao, hindi sapat ang laban na ito. Tama BAM ka kasama? Oo, iminomong kahikao. 3 laban, 2 panalo, okay ba? Oo. Magkaroon pa ng ilang laban, ang tagal na nating hindi nagkagulo. Ito. Sige, dapat lang na matalo ang kalaban ng walang duda. 394042. 43444544647 48. 4950. 515253. 545556. 57, bakit hindi mo ako pinigilan ngayon? 59. Mananalo si Zowie. 6162636465. Malaki talaga ang pagbabago ni Xiaoye sa mga nakaraang taon. Narinig ko, minsan para iligtas ang hostage. Nasugatan ang kanang braso niya sa labanan 7-3-7-4-7-5. Tuloy-tuloy na labanan. Baka bumalik ang dati niyang sugat 70. 808182834 Kaya Montag yan. Malapit na sa 100, tibayan mo 87. 88. Manatili kang matatag. Hindi na tayo dapat magpatuloy sa paligsahan. Aminin natin ang pagkatalo. Xiaoning, alam kong naiintindihan mo pa rin ako. Kahit na medyo hindi patas ang panalo, paano ko sasayangin? Ang mabuting kalooban ni Xiaoning? Ganon mo ba siya kamahal? Xiaoning, maaari mo bang ipagkatiwala ang pagkatalo ni Xiaoye? Zowie, okay ka lang? Kumusta ang pakiramdam ng braso mo? Huwag hawakan, marumi.
Sinabi sa akin ni Papa, may sugat ka sa kanang balikat. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kung mapapatuloy ka sa paligsahan, paano kung bumalik ang lumang sugat mo? Kaya ikaw ay dahil natatakot ka na bumalik ang lumang sugat ko. Kaya ka sumuko sa paligsahan. Siyempre, hindi kailangang masira ang isang braso. Dahil lang sa isang paligsahan. Tangga, hindi para sa paligsahan, para sa'yo ito. Sig-sig, ngayon ay pantay ang score. Susunod na. Tayo ay mag, push up, boss. Masyadong madali yan, dagdagan natin, 2 gulong bawat isa. Eksaktong 50 kilo, dagdagan pa. Dagdagan pa, kulang pa. Sabay tayo. Pero, hindi lang 50 kilo ang timbang ko. Okay lang, siya ang magdadala ng gulong, ako ang magdadala ng asawa, ako ang may pakinabang. Halika. Umakyat ka. Hawakan mo ng mahigpit. Simula. 2, 3, 4, 5, kaya mo yan. 6, 7, 8. Siyam. 10. Natalo ako. Yumuyuko ako bilang paggalang. Kaya tayo ay nagpapasalamat kay Mu, salamat sa pagod. Oo, salamat kay Mu, sige, mag-ensayo na tayo lahat. Opo. Tara na, ang galing talaga ni Zhao Tin. Chiaoye, ang kasal ninyong dalawa. Ay medyo nagmamadali, kung may kailangan kayong tulong. Sabihin mo lang, Boss, huwag kayong mag-alala, handa na lahat. nagkataon lang, ang kasal ko at ni Wansin. At ang kasal ni Zhao Tim at Xiaoning. Ay parehong araw, talaga, Xiao Mu. Isa ka na rin sa pamilya Wen, kung ganun. Double ang saya sa aming pamilya Wen. Sakto, bukas kasama ko si Wansin, para bumili ng alas na ginto. Samahan mo kami, Xiaoning. Pero awas. CJ, Zoe, bakit mo pinagbigyan si Mutang Sheng? kailangan din namang bilhin ang singsing at alahas para sa kasal. Sabihin mo sa akin ang totoo, bakit ka pupunta? Eh bakit hindi? Takot ka ba? Takot ako. Makita ng sarili kong mata ang lalaking minahal ko ng 10 taon. Na nagpaplano ng kinabukasan kasama ang ibang babae. Ang sakit siguro nun para sa'yo. Ano ba nang pinagsasabi mong kakatwa? Kailangan ng alahas para sa kasal, mga preparasyon. Minsan hindi mo ako kinausap tungkol dito. Para bang dadalo na lang ako sa araw ng kasal. Akala ko kasi busy ka, ayaw kong istorbohin ka sa mga ganyang bagay. Eh kung si Mutang Sheng kaya? Siguro masaya kang istorbohin siya, no? Zoe, Hindi mo ako kinausap tungkol sa hinaharap, ayaw mong gumastos ng pera ko. Hindi ko alam ang mga gusto at ayaw mo. Pero alam ni Mutang Sheng. Zoe. Tama na, mula nang bumaba ka ng eroplano. Puro Mutang Sheng ang nasa bibig mo. Kung hindi nakakaalam, akala ikaw at si Mutang Sheng ang magkasintahan. Ako? Kung ganun kagaling magbigay si Kapitan Zhao, ihanda mo na lang ang pitaka mo. May trabaho pa ako, malapit na akong dumating. Sige, mauna ka na. Hintayin ko si Zoe, nag-leave siya. Para lang magturo sa trabaho. Hintayin natin siya. May giyera ba sa mundo? Ang mahal na ng ginto. Xiaoning, bakit mag-isa ka lang? Nasaan si Kapitan Zhu? Bakit hindi kayo sabay? Talaga nga, ang kasal nila. Dahil lang es azilos ni Xiaoning. Ginawa niya lang yon para magulo. Ang lungkot naman, mag-isa kang mamimili ng alahas. Halatang hindi ka importante sa kanya. Sana si Zoe ay kasing libre ni Kapitan Mu, pero mas marami siyang responsibilidad. Dapat intindihin ko siya.
Xiaoning. Tawagin mo akong Miss Wen. Ikaf. Tangsheng, pwede mo ba akong bilhan ng tubig? Oo, sige. Babalik ako agad. Winning, gusto mo pa ring atensyon ni Tangsheng? 10 taon mo na siyang sinusuyo, ayaw ka pa rin niyang pakasalan. Kahit gaano kainggit, dapat may limitasyon ka sa pagiging desperada. Ikaf, Sabi ng aking fiancé, masyado kang matapang, kailangan mong disiplinahin. Kung gusto mong masaktan, tutulungan kita. ang tagal mo nang naglilingkod sa asawa ko. Talagang hindi mapili si Zaoye, tanggap mo ang basura. Ang lalaki ito na siya. 10 taon ko siyang ginamit, kahapon ko lang nakita ang tunay niyang ugali. Ganitong lalaki, gusto mo pa rin tanggapin? Eh di sana'y maging masaya kayong dalawa. Ikaf, Aray. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Paano Montag na itaya? Xiaoning, pakiusap, kahabagan mo ako. Tigilan mo na ako. Wangsin, okay ka lang? Winning. Hinampas mo si Wansin habang wala ako. Tangsheng, huwag mong sisihin si Xiaoning. Ako ang nagkamali. Nasira ko ang kanyang jade bracelet. Tamang-tama lang nasampalin ni Xiaoning ako para makaganti. Dapat lang. Kung alam mo, tiisin mo. Tama na, Winning. Sinabi na ni Wansin. Hindi niya sinasadya, pero ayaw mo pa rin tumigil. Itong peking bracelet. Peke naman talaga ang binili mo, yung sampal mo. Mukhang may personal kong galit. Pek, Sinabi ko na noon, pwede naming ibigay kay Wansin ang bracelet. Ayaw mo noon, ngayon ginagamit mo ang peking bracelet para magalit. Ang tagal naming pinisensyahan ang ugali mo, Wenning. Mutang Sheng. Sinira ninyo ang bracelet ko, tapos ako pa ang sinisisi. Yan ba ang turo sa'yo? Ano ba ang gusto mo? Siyempre, bayaran ng iyong mahal ang bracelet ko. Siege. Miss Wan. Sapat na BA? Noyon ka pa umiyak. Xiaoning, huwag ka nang magulo, sinabi ko na. Kahit naikasal ako kay Wansin, Gagawin ko pa rin ang lahat para sa'yo tulad ng dati. tapusin na natin ang lahat ng kaguluhang ito. Sabihin mo sa boss na hindi ka na ikakasal kay Zaoye. Magiging maayos pa rin tayo tulad ng dati. Alisin mo ang kamay mo. Sino ang gumawa nito? Kapitan Zhu, aksidente lang. Nasira ko ang bracelet ni Xiaoning. Pero sinaktan na niya ako. Tama na, hanggang dito na lang, Kapitan Zhao. Huwag na nating pag-usapan pa. Kailan matatapos? Hindi yan desisyon ng nangapi. Sabihin mo, huwag kang matakot. Sila. Sinira nila ang bracelet ko, tingnan mo. Regalo iyan ng nanay ko para sa magiging asawa ko. Mabait ka. Huwag kang umiyak. Tumayo kang matuwid, pinapanood ka ng kalaban mo, mabait ka. Esan, Ang bracelet ng pamilya Zhu, pangatlong henerasyon na. Ang halaga ay 8 milyon. Gusto niyo ba ng settlement o kasuhan? Ano? 8 milyon? Pero sinaktan niya rin ako. Huwag mong sabihin inaapi ka ng pamilya Zhu, isang sampal ay 8 milyon. Ang buong katawan mo, kasama ang balat at laman, hindi aabot ng 8 piso. Ikaf. Juye. Mutang Sheng, kung hindi ka naniniwala. Dalhin mo muna ang konting pera mo, patingnan mo. Ako. Hindi kita pipigilan. Wala kaming tira. Madali lang yan, kasuhan na lang pagsira ng ari-arian. Mukhang sa kulungan na lang ang kasal ninyong dalawa. Tangsheng, mag-isip ka ng paraan. 8 milyon, ayokong makulong. Xiaoning. Magsalita ka naman. Basta, Tigasto Montag. Patawarin mo kami. nakakatawa, bakit ko kayo patatawarin? Xiaoning. Mula nang bumalik siya, nagbago ka na. Dati naintindihan mo kami, ngayon nagiging madamot ka na. At malupit. Ang pag-intindi mo, ibig sabihin lunukin ko na lang lahat. At tiisin ang lahat. Mutang Sheng, kung lalapit ka pa ng isang hakbang sa aking kasintahan, babaliin ko ang ngipin mo. Ikaf. Xiaoning, alam kong galit ka sa akin. At pakakasalan ko si Tangsheng. Pero tunay ang pagmamahalan namin.
Kung hindi mo talaga matanggap, Zuntuki Montag na lang ako. Nagkamali ako. Yan ba ang pagiging sorry mo? Hindi mo naman talaga ikinakabahala. Natatakot ka lang mapunta sa bilangguan at mamatay. Xiaoning. Basta itigil mo lang ang paghabol. Pwede kong isipin na hindi pa kakasalan si Wansin. Pwede na ba yan? Magkano ba ang tingin mong halaga mo? Kahit pa sa buong mundo. Ang pinakasikat na male model, hindi abot ng 800 ni ang presyo. Kairi ka. Bastos ka. Huwag mo kong kausapin tungkol sa pag-ibig, nasasaktan ang pera ko. Pagmamahal na malalim, put na matindi. Ang pagbabago ni Xiaoning sa huli ay dahil lang sa hindi niya nakuha ang pag-ibig. Tumayo ka. Vanxin. Ibigay mo na lang ang dowry. Kay Xiaoning. Yung mga alahas at iba pa. Sa susunod na lang. Ano? Nababaliw ka ba? Walang dapat mabawas sa dowry. At nangako ka pa sa akin ng buong set ng gintong alahas. Kahit isa, hindi pwedeng kulang. E di dalhin mo yung dowry mo sa bilangguan habang buhay. Tangsheng, ako, kanina lang, napaga ako. Hindi ko sinasadya. Ang dowry at mga alahas, nasabi ko na. Sa mga kamag-anak at kaibigan. Kung mawawala lahat, paano na ako mabubuhay? Kahit mamatay ako, hindi ako mapapalagay. Kung hindi ka mapapalagay, edi manatiling nakadilat. Kahit mamatay ka talaga. Pwedeng ilibing ng nakadilat. Ikaf. Vanxin. Ang problema sa pamilya ni Mu, huwag na tayong makialam. Siguraduhin maipadala ang pera. May emergency call, kailangan kong bumalik sa barracks. Pero huwag kang mag-alala, siguradong dadalo ako sa kasal. Wenning. Babalik ako para pakasalan ka. CJ, hihintayin kita. Zoe. Nangako kang babalik para pakasalan ako. Nahuli ka pa sa kasal. Bumalik ka na agad. Wenning, hindi ako pwedeng mamatay dito. Naghihintay pa si Wenning sa akin. Wenning. Bakit hindi pa dumating ang lalaking ikakasal? Ano ba ang nangyayari? Nga, nasaan na ang lalaking ikakasal? Nga, nahuhuli na sa kasal. Hindi ba sasama sa kasal? Gusto pa ba niyang magpakasal? Anong oras na? Bakit hindi pa dumating ang lalaking ikakasal? Baka naman ayaw na niyang magpakasal? Narinig ko na noong bata pa lang ay pasaway na ang lalaking ikakasal. Ang dalagang Wen. Kung tatanggihan siya ng ganitong klaseng lalaki sa harap ng lahat, ang reputasyon at dignidad niya ay masisira. Oo nga. Ano ba talaga ang nangyayari? Baye, may dahilan lang sigurong nahuli si Xiaoy. Pabalik siya. Alam ko ang trabaho niya, hintayin natin. Babalik siya. Dumating na si Zoe. Dumating na. Mutang Sheng. Mali ang napuntahan mo, Xiao Mu. Sa kabilang lugar ang kasal mo. Hindi ako nagkamali. Xiaoning. Pakasalan mo ako. Hindi ba si Commander Mu? Ano? Ano ang ginagawa niya rito? Commander Mew, huwag kang magbiro. Malapit nang dumating ang aking nobyo. Umalis ka. Si Juye? Hindi na siya babalik. Kakatanggap lang ng balita. Ang eroplanong sinasakyan ni Zaoye. Nabagsak. Nabagsak ang eroplano, ang lalaking ikakasal. Walang naiwang labi. Ano, paano nangyari yon? Sinasabi mo bang nangyari ito sa kasal? Kamakailan, ang espesyal na eroplano ng Night Owl Special Forces ay nawalan ng koneksyon sa labanan. At hindi na makontak. Patuloy ang paghahanap.
Ayon sa mga ulat, kasama sa listahan ng mga nawawala si Captain Zhao Ye. Ing Night Owl. Xiaoning, kahit napatay na si Zhao Ye, Nandito PA ako. halika, Zumama ka sa akin. bibigyan kita ng bagong masaya at perpektong buhay. Xiao Mu, anong sinasabi mo? Boss, AKO at SI Xiaoning. Commander Liu, anong sinasabi mo? Isa lang ang asawa ko. Hindi mamamatay ang asawa ko. Hindi mamamatay si Zhao Ye. Sinabi niya babalik siya para pakasalan ako. Xiaoning. Wenning, namatay ang asawa mo, tapos kukunin mo ang asawa ko. Bakit may isa pang tao? Tangsheng, ano ba ang ginawa niya sa'yo? Nakita niyo na ba itong si Wenning? Ano ba ang ginawa niya sa asawa ko? Kahit anong pakiusap at pagpigil ko, gusto pa rin niyang pumunta sa kanya. Bangsen, ako si Xiaoning ang may kasalanan sa'yo. Lalabanan kita. Bangsen, ako si Xiaoning ang tunay na nagmamahalan. May kasalanan ako sa'yo, pero hindi ko kayang ipagkanulo si Xiaoning. Mu Tangsheng, Pagbigyan niyo na kami. Mutang Sheng, hayop ka. Ninakawan mo ang apo ko ng 8 milyon. Gusto mo bang mamatay ako? Ano ba ang ginagawa niyo? Mu Taosheng, inutusan kita na dalhin silang dalawa palabas. Paano kayo nagkaroon ng ganitong anak? Sinira mo ang buhay ng apo ko, tapos nanindigan ka pa. Dapat lang na namatay ang asawa mo. Karma yan. Malandi, walang hiya, sinira mo ang kasal ko. Hindi ka rin magiging masaya. Namatay si Juye, mabutin ka. Namatay ang asawa mo sa araw ng kasal, Wenning. Ikaf ang una. Malas, ikaw ang dahilan ng pagkamatay niya. Tapos mangakit KPANG apo kao? Hindi mangyayari. Wenning, babalikan kita para pakasalan ka. Sige, hihintayin kita. Hindi pa nakikita ang bangkay ni Zhao Ye. Hindi pa napatunayang patay si Zhao Ye. Umalis kayo. Hindi mamamatay si Zhao Ye. Umalis kayo. Hindi mamamatay ang asawa ko. Umalis. Tama na, Xiaoning. Kung hindi mo pinili si Zhao Ye na tulungan ka, hindi siya mamamatay. Sa huli, ikaw ang may kasalanan. Xiaoning, ikaw ang dahilan. Huwag ka nang magulo kung magpapatuloy ka. Mas lalong mapapahiya ang pamilya mo. Zumama ka sa akin. Hindi kita izuzuko. Tangsheng, hindi ko papayagan na pakasalan mo ang malas na yan. Ikaf ang nag-iisang lalaki sa pamilya natin. Gusto mo bang mamatay? Hindi pa kayo nakakapagpakasal ni Zhao Ye. Hindi ka naman ikalulong, patay na siya. Umalis ka. Ano ang sinabi mo? Umalis ka. Hindi ako aalis. Maghihintay ako kay Zhao Ye. Hindi ako aalis. Xiaoning. Zhao Ye. Buhay PA Palazia. Hindi ba't siya ang groom? Bakit siya bumalik? Zhao Ye. Impossible. 2. Nagsisinungaling lang yung lalaki kanina. Sinadya niyang guluhin ang kasal. Sabihin mo sa akin na hindi ito panaginip. Siyempre hindi ito panaginip. Nangako ako sa'yo. Babalik ako para pakasalan ka, nakipaglaban ako kay Hades. Pinakawalan niya ako. Bakit palaging may nang-aapi sa mahal ko kapag wala ako? Bumalik ang asawa mong multo. Nahulog sa eroplano pero hindi namatay. Talagang matibay ang masasamang damo. Tama ang sinabi niya. Juye. Tio Cabello Multo. Pumunta ka muna kay Papa, okay? Tumigil ka. Ano ang balak Montag? Tangsheng.
Ang tindi ng tama niya. Lola Mu, huwag mo sabihin hindi ako marunong rumespeto, pero ang dugo sa kasal ay napakasama ng pangitain. Ang sipa na ito ay para sa apo mo. Demonyo. Talagang demonyo ang pagkatao mo. Elaye, saan ka pupunta? Ginulo mo ang kasal ko, hindi ka pwedeng umalis ng ganito. Tangsheng, tulungan Montag ako. Xiaoye, ano ba talaga ang gusto mo? Sa lipunan na may batas, madali itong ayusin. Ang dapat paluin ay pinalo, ang dapat bayaran ay binayaran. Lahat ng nasira sa kasal mayon. Bukod sa bayaran ng halaga, mayroon ding bayad sa pinsalang emosyonan ng pamilya ko. Bayad sa nawalang sahod, bayad sa gamot, bayad sa doktor, bayad sa pagkain. Lola. Juye, lalabanan kita. Mutang Sheng. Kapag lumapit ka pa kay Wenning, tingnan natin kung matigas ang buto mo o ang binti ko. Tangsheng. Hindi na kita ihahatid. Juye, tandaan mo, gaganti ako sa iyo. Dugo. Sugatan ka, dalhin mo sa ospital, bilis. Okay lang ako, gasgas lang mula sa bubog. Ang pinakamahalaga ngayon, tapusin natin ang kasal natin. Seoning. Pasensya na, nahuli ako. Pwede pa bang pakasalan mo ako? Gusto ko. Magsisimula na ang kasal. Magpipicture pa ba ang bagong kasal? Kunan. Siege, 3, 2, 1. Hindi ako sang-ayon, kahit hindi natapos ang kasal. Pero si Wansin ay asawa mo na, at mabuting anak na babae ng pamilya mo. Tangsheng. Alam ko, nagpadala ko ngayon, pero hindi ko matanggap na iniwan mo ako sa kasal. Ngayon, ininsulto ako ni Juye. Kung Ivan pa ako ni Tangsheng. Paano pa ako mabubuhay? Mas mabuti pang mamatay na lang. Kahit ano pa ang nangyari, malinis si Wansin. Pero si Wenning ay iba. Hindi na siya tulad ng dati, perpekto. At hindi pa siya makakaanak. Vanxin. Molly AKO Noyon. Magiging mabuting asawa ako sa iyo. Huwag kang masyadong magpakasaya. Simula pa lang ito ng laban natin. Dok, malala ba? Muntik na matusok ang bato sa sugat na ito. Puti na lang okay lang. Huwag muna mag-ersisyo hanggang gumaling. Huwag maligo, punasan mo na lang siya. Salamat, Dok. Walang epekto sa ganoong bagay, huwag mag-alala. Hindi naman ako nag-aalala. Relax ka lang. Anong oras na? Ganyan pa rin iniisip mo. Masakit.
Saan masakit? Paghalikan mo, mawawala ang sakit. Kung walang gabi ng kasal, okay lang. Pero pati itong maliit na pabor, hindi mo pa maibigay. Manatili kang tahimik, tatawag ako ng doktor. Xiaoning, huwag kang maingay. Ako ito. Mutang Sheng, ano ang gusto mo? Hospital ito. Kahapon sa kasal, bakit hindi ka sumama sa akin? At talagang pinakasalan mo pa si Zoe? Ano ang gagawin natin sa hinaha? Anong gagawin? Wala na tayong kinalaman sa isa't isa, matagal na. Xiaoning, hindi ka na bata. Huwag kang palaging padalos-dalos. Tingnan mo. Kahapon sa kasal, ang gulo-gulo. Sinabi ko na sa iyo noon, walang mangyayari sa boss, gigising din siya. Hindi talaga kailangan ipakita ang ating relasyon at magpakasal. Kung nakinig ka sa akin, hindi sana tayo napahiya. Anong karapatan mo para sabihan ako, nahihiya ka? Ikaw rin naman ang may kasalanan. Kahapon, ako ang naglakas loob na tumayo. Para sa 10 taong relasyon natin. Pero ikaf ang umatras. Bakit kapag gusto mo na ipakita ang relasyon natin? Kailangan ko agad na sumunod sa iyo. Akala mo ba ikaw ang araw? Na ang mundo ay umiikot sa iyo. Tumabi ka, hinihintay ako ng asawa ko. Huwag mong banggitin sa akin ang Zoe na yon. Pagkatapos mong pakasal sa kanya, hinawakan ka ba niya? Wala kang pakialam. Sa ugali ni Zoe, hindi niya papayagan na hindi siya makinabang. Tumayo ka ng maayos, hayaan mo akong suriin ka. Kung talagang nakipagtalik ka sa kanya, tapos na talaga tayo. Sasabihin ko sa iyo, kasal na ako. Kung mang-aasar ka pa sa akin, tatawag ako ng pulis. Xiaoning, Xiaoning, Huwag kang maingay. Xiaoning. Xiaoning, nandyan ka ba? Tumahimik ka, huwag kang maingay. Kapag nagalis si Zoe, Hindi na maayos ang sitwasyon. Sa itsura mo ngayon, siguradong magkakamali si Zaoye. Putang inang Mutang Sheng. Zaoye, may kailangan pa akong pag-usapan sa doktor. Pwede bang bumalik ka muna sa kwarto at hintayin ako? Hindi ba ako pwedeng maghintay dito? Zaoye, makinig ka. Bumalik ka muna sa kwarto, pwede ba? CJ. Magiging mabait ako. Mutang Sheng. Bakit mo sinasabi na pakakasalan mo ako? Pero hindi mo pa rin maiwan si Mutang Sheng. Kasalanan ni Mutang Sheng. Siya ang nanukso kay Wenning. Nanliligaw sa may asawa. Nu Tang Sheng. Zaoye. Natutulog. Nagkukunwari lang na natutulog. Galit ba dahil sa nangyari kanina? Magpahinga ka na lang. Bili na lang tayo ng regalo para mapatawad ka. Ituring na lang nating wedding gift.
Ang lalaki dapat ay may magandang relo, magugustuhan niya siguro. Peki-check nenen po ito. Ito po ang reason ko. May accountant na po kami. Subukan nyo na lang sa iba. Huwag mo na akong guluhin. Hello pa. Ano po ang kailangan niyo? Pakuha naman po ito. Sige po. Sandali lang. Bayad na po. Wenning, talagang maliit ang mundo. Hinahanap kita. Bitawan mo ako, wala akong sasabihin sa'yo. Pinahiya mo ako sa kasal. Nawalan pa ako ng trabaho. Ngayon gusto mong makawala. Panaginip lang yan. Talagang magkasama sa kama, pareho lang kayo. Ikaw at si Mutang Sheng, sarili niyo ang may kasalanan. Sinasisi pa ang iba. Bracelet K.O. Lahat dapa. Holdep ito dapa. Bilisan niyo dapa. Punuin niyo. Bilis. Malas talaga, kapag nakikita kita laging may problema. Kung hindi ka nakikipagpatintero, matagal na akong umalis. Anong sinasabi mo? Ilabas ang pera. Alam mo ba kung sino ang asawa ko? Hanggang muntag ang pira K.O. Gusto mo bang mamatay? Hindi pa ako nakakita na mas matapang sa akin. Ngayon hindi lang pera mo ang kukunin ko. Kukunin ko rin ang katawan mo. Huvak. Huwag mo akong bitawan. Tigilan niyo iyan. Pera lang naman ang gusto niyo, bakit niyo pa kailangan sirain ang tao? Kunin niyo ang pera. Umalis na kayo. Humanap kayo ng masayang lugar para magsaya. Kaysa magsayang ng oras dito, wala namang pakinabang sa inyo. Tama siya. Kunin na lang natin ang pera at umalis na. Bilisan nyo, kunin na lahat. Bakit mo ako iniligtas? Kailangan ba ng dahilan para magligtas? Kahit sino pa yan, tutulungan ko. Bakit palagi kang may tiwala sa sarili, mayabang? Meron ka pang sobrang kabaitan para iligtas ang kalaban sa pag-ibig. Nag-report ka sa pulis, mabuti naman. Ano? Hinahap mo ako? Anong sigaw-sigaw mo? Hayaan mo akong mag-enjoy. Nagtangka kang tumawag ng pulis? Gusto mo akong patayin? Mamamatay ka rin. Mamamatay ka rin. Bitawan mo ako. Tulungan mo ako. Malas natin, napalibutan tayo. Siguro si Tang Sheng ang sumaklolo sa akin. Dumating na ang asawa ko. Payo ko sa inyo, pakawalan nyo na ako. Kung hindi, papatayin ko kayo ng walang buong katawan. Makinig kayo sa loob, pakawalan ang hostage at may pagkakataon pang mabuhay. Tang Sheng, nandito ako. Tumahimik ka. Sabi ng babaeng ito, yung leader sa pintuan ay asawa niya. Gamitin natin siya. Makaligtas. Tama. Halika, gagawin kitang kalasag. Kung may mga ahas na magpaputok sa labas. Hindi ako pwede. Bilisan Montag. Kunin nyo siya, siya ang kabit ng asawa ko. Hindi ako mahal ng asawa ko, mas makakatulong sa inyo kung siya ang kunin nyo. Ako ang kabit ni Mutang Sheng. Ang galing mong magpataas ng puri sa kanya. Xiaoning Vanxin. Umatras kayong lahat. Bigyan nyo kami ng sasakyan, pwede kong pakawalan ang isa. Kung hindi, ang Azava Montag, pati ang kabit mamamatay.
Tangsheng, tulong ng Montag ako. Kapag nahuli nila ako, gagahasain ako at papatayin. Ayokong mamatay. Dapat ako ang pipiliin mo. Xiaoning, ayaw mong pakasalan ako. Si Wansin ang tunay kong asawa. O siya ang pipiliin ko. Ako? Pinili ako ni Tangsheng, Miss Wen. Kawawa ka naman, sumama ka na sa kanila. Siguraduhin mapaglilingkuran mo sila ng maayos, baka sakali, na mabuhay ka pa ng ilang araw. Umalis kayo kung hindi lahat tayo mamamatay. Kung wala kayong hostage, pareho kayong mamamatay. Ang lupit Montag. Unang bises kong makakita ng hostage na nagbabanta sa mga magnanakaw. Winning, nababaliw ka ba? Kanina mo lang ako iniligtas. Alam mong iniligtas kita. Ngunit naranasan ko na ang kwento ng magsasaka at ahas. Tandaan mo, ang pagbalik ng masama sa kabutihan ay kamatayan lang ang kahinatnan. Tangsheng, tulong ng Montag ako. Nabaliw na si Wenning. Sabay tayong mabuhay o sabay tayong mamatay. Xiaoning, kailan ka naging ganito kasama? Ang pagiging pantay na tao ba ay kabaitan? Gusto mo ba ng ganitong kabaitan? Ang babaeng ito ay talagang baliw. Hindi ko alam kung sino ang magiging asawa niya sa hinaharap. Ang asawa ko ay ang pinuno ng Night Owl. Night Owl. Anong Night Owl? Sino ang Night Owl? Ako. Tangsheng, Ayos ka lang ba? Malas. Asawa pala ito ni Zhao Ye, ang buhay na hari ng impyerno. Kapitan Zhao, hindi ko sinasadya. Alam kong galit ka dahil kinuha ko si Wansin. Pero hindi ko inakala na gagamitin mo ang pagkakataon para patayin siya. Ang ibig mong sabihin, dapat ba akong mamatay para kay Yawansi? Dati, handa kang mamatay para sa akin. Hindi ko inakala na sa puso mo hanggang ganito ako katanga. Inaapi mo ang asawa ko para bang walang tao ang pamilya Zhou. Mukhang ang libingan ng pamilya mo ay magkakaroon ng insenso ngayon. Zoe, ipaglaguan mo kasi. Sa araw na ito, talagang sasabihin ko sa kanya ng malinaw. Wenning, akala mo ba gusto ko ng mga bagay na ito? Mali ang pagkakilala mo sa akin. Bigyan mo ako. Kung gagawin mo ang mga peking kahabag-habag na itsura, mas mabuti pang humingi ka ng tapat na paumanhin kay Wansin. Bakit mo sinira ang relo ko? Sabi ko na hindi ito para sa iyo. Hindi pa sa akin, pa sa sarili mo. Relo pa sa lalaki. Pwede mong bilhin para kay Zhao Ye. Pa sa tatay mo, pa sa kahit na sinong lalaki sa mundo. Pero hindi mo ito mabibili para sa akin. Tama ba? Tangsheng, huwag na. Kahit na gustong patayin ako ni Xiaoning, hindi ko siya sinisisi. Dahil sa pag-ibig na naging galit, kawawa naman siya. Vining, hindi mo ba gusto malaman? Bakit palagi akong pinipili ng lola ko na si Wansin? At hindi ikaw. Dahil siya ay matapat at mabait, Hindi niya kailanman. Isasakripisyo ang buhay ng iba para lang mabuhay. kung sasaktan mo siya ulit ng kahit kaunti. Ibabalik ko sa iyo ang 10%. Mutang Sheng. Kung sinasabi mong sayo ang relo na ito, ibabalik ko na sayo. Wenning, nababaliw ka ba? Bitawan Montag. Bulag ba kayo? Halika rito.
Ikaw ang nagwala at nanakit. Sino ba talaga ang nang-api? Ako, Ipsilon. Sino sa inyo ang nakakita? Report, nakita namin, si chief mo ang bumasag. Ng relo ni Mrs. Zhao. Kairong. Ang asawa ko ay mahina ang katawan at mabait lagi. Nakarating lang mula sa mga masasamang tao. Saan siya kukuha ng lakas para saktan si chief mo? Nakbubulag-bulagan ka. Kanina, pinigilan lang ako ng asawa ko. Gusto mong subukan. Gagawin kong hindi ka makakapikit. Ang ibig sabihin ni Chief Zhao, ito ay isang malaking pagkakamali lang. Kaya't itong bagay na ito, apusin na natin ngayon. Hindi ka naman magagalit, Chief Zhao? Lunukin mo at hindi ako magagalit. Zhao Ye, huwag kang magmalabis. Magmalabis? Lunukin mo ito at tapos na ang usapan. Kung hindi, papakainin ko ang matandang babae sa bahay mo. Ng kanyang sariling kabaong. Ikaf, Tang Sheng, tumawag ng ambulansya. Chief Mew, ang galing ng appetite mo. Dadalin kita pabalik. Tang Sheng. Zhu Ye. Hubarin mo muna ang damit, hahanap ako ng gamot. Nasugatan si Xiaoning ng ganito, tapos nagkaganyan ka? Zhaoye, tao ka ba talaga? Ano ba? Medyo masakit, tiisin mo. Ang sakit, Zhaoye, ang sakit. Zhaoye, hindi ako nabunggo dyan. Gutom ka talaga. Chief Zhou, bigyan mo naman ako ng makakain. Sige, lulutuan na kita. Aso ba siya? Zhaoye. Zhou. Ang galing ng ebis mo. Huwag kang gagalaw, ako na ang bahala sa iba. Gutom na siguro ako. Mukhang may bagong menu si Mrs. MS. Wen, hindi ka buntis. Ang dahilan kung bakit hindi regular ang regla mo ay, ito ay dahil sa mahinang pangangatawan at kakulangan sa dugo. Kailangan ng maayos na pangangalaga. Salamat, Doc.
Hindi ko pa natatanong kung gusto ni Zawi ng mga anak. Alam ba niya na mayroon akong hemophilia at hindi ako makakapag-anak? Ang pamilyar na pulsera na bigay ni Mama ay nasira, pero kahit hindi ako magkakaroon ng anak sa buhay ko. Kung malaman ni Zawi na hindi ako makapag-anak, masasaktan ba siya? Magagalit ba siya sa akin? Naku, ito ba ay panluloko sa kasal? Siempre. Tatay, huwag kang mag-alala. Yewansin. Walang sinuman ang magdududa sa tiyan ko. Nang malaman ng matandang babae na buntis ako, binigyan niya ako ng 30,000 pesos bilang premyo. Buntis na si Yewansin. Ang bilis. Kung hindi lang dahil noong nakaraan, ang putang inang si Wenning na umaasa kay Zawi, at nilimas ang kayamanan ng pamilya mo, ang premyo ko para sa unang anak, ay hindi lang ito ang halaga. Pero buti na lang, hindi nila alam na peke ang pagbubuntis ko. Kung hindi, ako ay... Ano ang narinig mo? Walang hiya ka. At sinadya mong magtago para makinig. Ito ba ang turo ng pamilya mo, Wen? May problema ka ba? Nag-iisa lang ako para huminga. Ikaw ang pumasok at sinabi mo sa akin. Ano ang narinig mo? Siyempre, kung ano ang sinabi mo, yun ang narinig ko. Wenning. Vangsin, nasaan ka? Nag-aalala si Lola. Sinundo ko siya para samahan ka sa prenatal check-up. Kaysa hintayin na ibunyag ni Wenning ang katotohanan, mas mabuting ako ang unang kumilos. Xiaoning, halika, halika. Umupo ka dito sa tabi ko. Ito ay regalo ng isa kong matandang kaibigan. Para sa inyong bagong kasal ni Xiaoy. Tingnan mo, may mas excited pa sa akin. Pati gamit ng bata ay dinala. Ang cute. Hindi ko alam kung lalaki o babae ang inyong unang anak. Apo man o apo na babae. Hindi ako nagtatangi, pareho lang sa akin ang apo o apo na babae. Parehong masaya. Hindi alam ni Mama na may hemophilia ako at hindi ako makakapag-anak. Paano ko sasabihin sa kanya? Wenning, ikaf na zumpa at salo. Lumabas ka. Putang ina mo, ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang apo ko. Ibubuwis mo ang buhay mo para dito. Wala akong kasalanan. Imposibleng gawin iyan ni Xiaoning. Anong trabaho mo? Manugang kauzi Xiaoning. Alam kong mabuti ang ugali niya. Nanay pala ng asawa niya. Kasakasama niya pala ito. Ma! Ikaw. Ikaw talaga. Inig, tigilan niyo. Bitawan niyo ako. Ma! Ayoko nang mabuhay. Nawala ang apo kong lalaki. Pinatay ng malas na ito. Sasama ako sa kanya. Diyos ko, bulag KBA? Bakit hindi ka magpadala ng kidlat? Para patayin ang putang inang ito. Narinig ko mismo kay Yewansin. Nagbubuntis lang siya, peke. Lumabas kayo ngayon din o tatawag ako ng pulis. Nagsisinungaling ka. Pinatay mo ang anak ko. Nagkukunwari ka pang buntis. Tingnan mong mabuti. Ito ang resibo mula sa ospital. Mamamatay tao ka pa, nagdadahilan ka. Gumastos ka sa illegal na klinika para sa pekeng resibo. Tumigil ka. Nakita ko sa CCTV ng ospital. Ikaw lang at si Wansin ang pumasok sa hagdanan. Paglabas mo mula sa hagdanan, nag-miscarriage na si Wansin. Hindi pa ikaw. Ang nagtula sa kanya, pababa ng hagdan. Ikaw. Wenning, hindi ko inakalang gagawin mo ito. Sa hindi pa ipinapanganak na anak ko. Ta KPABA. May konsensuya KPABA. Bitawan si Xiaoning. Nagsisisi ako sa hayop na katulad mo. 10 taon tayong magkasama. Tangsheng. Ma, tawagan mo ang pulis. Pumasok sila nang walang paalam at nanakit. Ikaw. Wenning, dahil kilalang-kilala mo si Tangsheng. Ayaw naming mapahiya ka ng todo. Oo. Dahil kay Tangsheng, hindi mo kailangang mabayaran ng buhay, pero magbayad ka ng 10 milyon. 10 milyon? Doon pala ang punta nito. Ang galing ng panluloko nyo. Ikaw mismo ay may sakit, hindi ka makapag-anak. Pinatay mo ang aking apo, 1 milyon ang dapat mong bayaran. Sobra ba? Sabi mo, si Xiaoning ay hindi makapag-anak. Ngayon ko lang nalaman, ang galing mong biyenan, hanggang ngayon hindi mo pa alam. Ang masamang balita, ang iyong minamahal na manugang ay may sakit. Hindi makapag-anak, ang angkan ninyong Zhao ay magiging walang tagapagmana.
Nanay, may mild blood clotting disorder ako. Hindi ako makapag-anak. Akala ko pareho ang iyong salita at gawa, pero hindi pala. Hoy, matagal mo yan. Si Wansin pala ang pinag-initan mo. Naiingit ka sa kanya dahil nagdadalang tao siya sa akin. Hindi ako ang kinaingitan niya, kundi ang buong mundo. Mga babaeng kayang mag-anak, Wenning. Hindi ko inakala na hindi ka lang baluktot ang pag-isip, kundi ganito ka pa kasama. Ang anak ko, hindi man lang nakita ang mundong ito. Tapos na ba kayong magsalita ng masasakit? Commander Mu, naniniwala ako sa sinabi ni Xiaoning. Ang iyong asawa ay nakunwaring buntis, may senyales ng pagkalaglag. Pwede tayong magpa-examine sa malaking ospital. Kung totoo ang sinasabi ninyo, ang 1,000,000, ang angkan namin na Zhao, ibebenta ang lahat para mabayaran kayo. At lola mo, ang aming lahi sa Zhao. Hindi nyo kailangang pakialaman. Hindi si Xiaoning ang hindi makapag-anak. Ako ang nagbabawal sa kanya. Ano ang sinasabi mo? Nanay, Ang angkan namin na Zhao ay walang tronong ipapamana. Hindi tulad ng iba, 1 piso ay hinahati sa 8, at ginagawa lang na instrumento sa pag-anak ang kanilang mga manugang. Parang baboy na sunod-sunod ang pagsilang, ikaw. Lola, tama ba? Sinasabi mo bang ang aking apo ay anak ng baboy, lalabanan kita? Bitawan. bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Tumigil kayong lahat. Hindi ako nagpapakita ng tapang. Akala mo ba mahina ako? Ngayon ko lang makikita, sino ang may lakas ng loob na saktan ang aking manugang. Nanay, Okay lang, anak, huwag kang mag-alala, hindi tayo talo. Mutang Sheng, marami akong paraan. Para mamatay kang walang kumikilala, pero dahil dati tayong magkakasama. Sa labanan, hindi ko ginawa ito. Bakit mo pa ulit-ulit na hinahanap ang iyong kamatayan? Ang asawa mo ang dahilan ng pagkalaglag ng aking apo. At ngayon ay tinatakot mo pa ang aking apo. Wala na bang batas sa mundong ito? Halo, President Wang, may babae na nagngangalang Yawansin. Sa inyong ospital ay napatunayang buntis, tulungan mo akong kumpirmahin. Anong President Wang? Ibalik mo ang report. Commander Zhao, sa aming ospital nitong nakaraang buwan. Walang record ng taong ito. Halika, sabihin nyo, sino sa inyo ang mastermind? Sinabi ng manugang kong babae, peke ang pagbubuntis niya. Nahihiyapi-api ang kayo? Pumunta pa kayo dito para humingi ng 10 milyon. Gusto nyo bang mademanda? Lola, tulungan mo ako. Ayokong makulong. Ako lang. Gusto ko lang talagang magkaanak ang pamilya mo. Tulungan mo ako. Malas. Ginamit mo pa ang apo ka para lukuhin ako. Gusto mo bang ako ang makulong para sa iyo? Matanda na ako. Gusto mo bang mamatay ako sa loob? Tangsheng, tulungan mo ako. Hindi ka o zinasadya na lukuhin ka. Mahal na mahal lang kita. Tangsheng, tulungan mo ako. Xiaoning, pasensya na, nagkamali ako sa iyo. ang paghingi ng tawad ni Chief mo ay napakamahal. 3 salita lang, 10 milyon ang halaga. Bibigyan kita ng paliwanag kung kasalanan lahat ito ni Wansin. Tiyak na paparusahan ko siya ng nararapat. Hindi, Huvak. Hindi ako pwedeng makulong. Hindi ko pwedeng sirain ang buhay ko. Wenning, bakit ayaw mo akong patawarin? Bakit mo ako pinipilit? Kung gusto mong sirain ako, hindi ka rin magiging masaya. Zoe, Na-trauma ang likod ng ulo ni Ji Zhao. Kung magigising siya, depende na lang sa kanyang determinasyon. Zoe, pakiusap, magising ka. Kapag nagmulat ka ng mga mata, gagawin ko ang lahat. Xiaoning, Kung nandito ka para ipagtanggol si Ewansin, mas mabuting umalis ka na ngayon din. Muntik na niyang patayin si Xiaoye. Sisiguraduhin kong habang buhay siyang makukulong. Xiaoning, Tumigil ka dyan. kasalanan niya lahat yan. Hindi lang niya ako niloko. Pinagalit pa niya si Lola. Paano ko siya ipagtatanggol? Eh bakit ka nandito?
Umalis ka, ayokong makita ka ngayon. Xiaoning, napagdaanan natin ang maaming pagsubok. Naniniwala ako na ito ay pagsubok ng langit sa ating pagmamahalan. Kalimutan natin ang nakaraan at magsimula ulit tayo. Pwede ba? Parang naririnig ko lang yata. Sabi mo, magsimula ulit tayo. Xiaoning, tinanong ko na ang doktor. Sa ganitong kalagayan niya, baka habang buhay na siyang nakahiga. Habang halaman na lang. Kung ayaw mong mabiyuda ng buhay, kakausapin ko si boss. Tiyak na tutulungan kanyang makipaghiwalay. Ngayon, gusto mong makipaghiwalay ako kay Zawi. Hiwalayan. Tita Ju, pakyos up. Pahintulutan mo ako at si Xiaoning. Mutang Sheng. Pahintulutan kayo. Hindi po, hindi ako makipaghiwalay kay Zawi. May malaking pagkakamali dito. Xiaoning, sa pagkakataong ito, hindi ko hahayaan ang sinuman na hadlangan tayo. Tita Xiao. Kung talagang tututol ka, mananatili akong lumuhod dito. Kaya ang pagpunta mo dito ngayon ay para i-blackmail ako. Huwag kang mag-alala, Nay. Hindi ako makikipaghiwalay kay Zawi. Huwag po kayong magka-misunderstanding. Tita Xiao, naniniwala rin ako na hindi mo kayang tiisin. Nasayangin ang kabataan ni Xiaoning. Sa isang taong gulay, di ba? Tumigil ka. Kung hindi dahil sa pamilya mo, anak ko ba ito? Naghaing alo? Umalis ka. Layas. Tita Xiao, naparito ako para humingi ng tawad. Pwede mo akong saktan o murahin, basta pahintulutan mo kami. Pahintulutan kayo. Pahintulutan saan? Pahintulutan mong abusuhin mo ang asawa niya. Habang naghihingalo ang anak ko. Sabihin ko sa'yo, lumayo ka sa manugang ko, kung hindi, papatayin kita. Nay, Tita Xiao, wala akong nanay kung papayag ka. Pagkatapos kong pakasalan si Xiaoning, ako na ang magiging pangalawang anak mo. Pwede ko pang alagaan si Zawi kasama ni Xiaoning. Basta ikaw, ang sampal na ito para sa kahayupan mo. Xiaoning. Ang sampal na ito para sa kawalang hiyaan mo. Ang sampal na ito, para sa kalupitan mo. Mutang Sheng ang hadlang sa ating dalawa. Hindi ibang tao, kundi ang pagkukunwari at kahinaan mo. Takot kang tanggapin ang pagmamahal ko, takot kang panagutan ang relasyon natin. Takot kang harapin ang kinabukasan. Matapang sa labas, duwag sa loob, hindi mo ako minahal. Ang mahal mo lang ay sarili mo. Hindi kailan, Xiaoning. Bitawan mo. Huwag mo akong isipin ng ganoon. Sumama ka sa akin. Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Sige na. Bitawan mo siya. Sinabi na niyang umalis ka, hindi mo ba narinig? Zawi, Anak, nagising ka na. Kinabahan ako. Nay. Pasensya na. Okay ka lang. tinatanong mo kung okay ako. Mutang Sheng. Hindi mo sinabi sa kanya na ako ang nagligtas sa kanya, di ba? Ano? Ano ang sinasabi Montag? Xiaoye, talagang okay ka lang? Nanay, okay lang ako. Basta naalala ko. Pagkatapos kong bubugin yung gago na yon, nagising na lang ako at nakita ko kayo. Nanay, parang ang tanda mo na. Parang lahat kayo tumanda ng 10 taon. Anak, baka nagka-amnesia ka? Doktor. Hanapin natin ang doktor. Nanay. Amnesia? Nagka-amnesia si Juye? Baka. Kanina niya tinanong, noong 10 taon na ang nakalipas. Yung pangyayari na inapi si Xiaoning ng mga tambay. Kailangan nang magpatingin ang asawa ko. Eto pa si Mew, hindi pa umaalis? Gusto mo bang sumama? Xiaoning. Asawa. Ikaw ako ba ang tinutukoy mo? Kinasal ako kay Wenning. Si Wenning ang asawa ko. Eh di tayo. Mag-asawa na pala tayo. Ano ba yan? Kung panaginip lang to, sana huwag na akong magising. Anong tingin-tingin mo? Umalis ka. Zawi, una mong sabihin sa akin. May nararamdaman ka bang hindi maganda? Dapat ako ang unang magtanong niyan sa'yo, di ba? Ikaw, Masakit. Talagang nagpakasal tayo. Walang pumilit sa'yo. Kusa ka bang pumayag?
Hindi ba't si Mutang Sheng ang gusto niya? Bakit ako ang napangasawa niya? Bahala na. Kahit marami akong nakalimutan. Basta nandito si Wenning sa tabi ko ngayon. Sulit ang away na yon. Pero ang ulo mo talagang okay lang. Parang, nasa 19 anyos pa lang siya noong nag-away sila. Biglaan niya akong tatanggapin, siguradong hindi siya masanay. Kung mag-asawa na tayo, nagkaroon na ba tayo ng relasyon? Mukhang sanay na sanay siya eh. 19 anyos pa lang, yan na ba ang nasa isip mo? Sino bang nagtatanong ng ganun kadirek? Alam ko na, hindi mo ako gusto. Sigurado akong gusto mo si Mutang Sheng. Huwag na. Alam kong hindi mo ako pakakasalan. Bakit ba napakatigas ng ulo ni Zawi noong 19 anyos pa lang siya? Gusto niyang malaman ang nararamdaman ko. Baka naman noong 19 anyos pa lang siya, gusto na niya ako. Ayaw mo ba nito? Unang beses ko to. Nagpapakaawa para lang sa'yo. Seryoso ako, gusto kitang pakasalan. Ano pa bang? Kailangan kong gawin para maniwala ka? Dok, sobrang urgent po talaga. Pakicheck na lang po agad. Hindi naman pala ganon ka-urgent. Naniniwala ka na ba ngayon? Medyo sumasakit pa rin ang ulo ko. Wala akong maalala. Pupunta ako sa doktor. Para saan pa? Hindi naman niya alam. Kung kailan tayo nagkakilala, nagligawan at nagmahalan. Maliban na lang kung masasabi mo sa akin ang kwento kung paano tayo nagkakilala, nagligawan at ikinasal. Baka sakaling maalala ko. Sa totoo lang, wala tayong formal na pagliligawan. Kahit ang kasal natin, halos mamatay pa siya para lang umabot. Kung ayaw mong sabihin sa akin, huwag na lang. Hindi. Kahit hindi ko alam kung bakit tayo ikinasal. Pero dahil kasal na tayo, sa tingin ko, pwede mong layuan si Mutang Sheng. Huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng paliwanag. Wenning, kahit hindi mo gusto. Kahit hindi masarap ang pilit, pwede naman isawsaw sa sausawan. Hindi kita ipagkakait sa iba. Miss, kahabagan naman. Ikaw pala. Hindi ka pa pala patay. Hindi na ako ulit, halos mamatay ako sa bugbog ni Zhao. Huwag mo na akong bugbugin. Si Zhao. Hindi ba si Mew? Zhaoye ang pangalan niya, hindi ko siya malilimutan. Zhaoye. Si Zhaoye pala ang nagligtas sa akin. Ang ulo ko. Medyo nahihilo pa rin. Bihira lang makita si Kapitan Zhao na mukhang may sakit. Maagang maaga pa, ang malas naman. Ayon sa doktor, ang alaala mo ay naiwan noong 19 anyos ka pa lang. Kaya siguradong hindi mo naalala kung bakit ikinasal sa'yo si Xiaoning. Hindi ko na kailangang alalahanin. Basta naaalala ng asawa ko. Diretso na, naparito ako para sana. Makipaghiwalay ka kay Xiaoning, bigyan mo siya ng kalayaan. Mutang Sheng, nasiraan ka ba ng ulo? Mas malala ka pa sa akin. Maagang maaga nagluloko ka na. Noong malubha ang boss, si Xiaoning ay nababahala ng husto. Nakiusap na pakasalan ko siya, pero tumanggi ako. Kung hindi, hindi ka sana nakatikim. Naiintindihan mo na? Isa ka lang pamali sa akin, wala kang kwenta. Pang, emergency ka lang. Juye. Kapitan mo, akala ko dati plastic ka lang. Pero bakit naging ganito ka kasuklam-suklam pagkalipas ng 10 taon? Noong malubha ang ama ni Xiaoning, siya ay nagmakaawa sa'yo.
Pero ikaw, may ginawa ka bang? Kahit konting tulong para sa kanya. Itinuring mo siyang tropeo sa larangan ng pag-ibig, pampalipas oras lang. Ngayon, hindi kita titigilan hanggang maubos ang PhilHealth mo. Tingnan natin kung matigas ang buto mo o ang kamao ni Hades. Tigilan Montag. Kumanda Mu, bakit ka nandito? Bagong galing sa sakit ang anak ko. Madam Zhao, noong nagmamadaling, pumunta sa inyong angkan si Wenning para magpakasal. Nagbanggit ba siya kung bakit siya ikakasal kay Zhao Ye? Anong pakialam mo? Kailan ba siya umibig kay Zhao Ye? Bakit walang kahit anong palatandaan noon? Ano? Ikaw? Ma, totoo ba ito? Hindi, Xiao Ye ah. Tiyak na may nararamdaman si Ningning sa'yo. Nawawala pa ang memorya mo. Huwag kang basta maniniwala sa sinasabi ng iba. Manalig ka sa nakikita ng iyong mga mata at nadarama ng puso mo. Kaya't hayaan mong maramdaman ni Kapitan Zhao. Kung tunay bang mahal siya ni Wenning, higit kanino man, nais kong bumalik agad ang memorya mo. Paano naman makalaya na si Wenning? Mutang Shen. Kasalanan mo ito, gusto mo lahat sa'yo. Ang mga sugat ko, ipaghiganti ako ng asawa ko. Naka-discharge na. Ningning ah, hindi ako nagbubulungan, pero... Kaninang umaga, dumating si Commander mo. Pinagtatawanan at ininsulto niya si Xiaoye. Sinabing nakalamang lang si Xiaoye sa kanya. Napakasakit ng mga salita niya. Nagalit si Xiaoye, kaya bumalik siya sa training field. Ito. Puta. Kumusta, ate? Narito na si ate. Kumusta, ate? Saan po si Zoe? Ah, hinahanap mo si Captain Zhao? Zia? Ate, masama ang pakiramdam ni Captain Zhao ngayon. Mas mabuti siguro. Bumalik ka na lang after ilang araw. Nga, kanina ka upi nakikita. Noong bumalik si Captain Zhao, umiyak siya ng palihim. Umiiyak. Sabing ganila, kahit matigas ang puso, may malambot din. Kung hindi dahil sa sobrang pagmimiss sa'yo, edi dahil tinis niya ang malaking hirap para sa'yo. Sige, hindi ko na siya pahihirapan pa. Ngayon, pwede mo bang sabihin kung nasaan siya? Nasa firing range. Swerte ni Captain Jun Gayon. Oo. Ang pogi mo, Captain. Zoe, pwede ba tayong mag-usap? Kahit anong sabihin ni Mutang Shen, huwag mong isipin. Zoe, gusto ko talagang pakasalan ka. Zoe, mahal kita. Narinig K.O. Swak na swak. Mahal din kita. Wala man lang kama dito. Halika rito. Umupo ka. Ang wishful thinking mo naman.
Wenning. Sobrang saya ko talaga. Zoe, salamat sa pagdating sa pinakamahirap kong oras at salamat din sa 10 taon mong pagmamahal. Ano nang nangyari? Bakit ka umiiyak? Sa alaala ko, lagi kang sumusunod kay Mutang Sheng. Umaasa ako. Nangangarap. Pero bigla na lang akong nagising. At napagtanto na lahat ng maganda sa mundo ay akin na. Wenning. Hindi ako nananaginip, di ba? Wenning. Talaga bang akin ka na? Boss, Tungkol sa personal na bagay ni Xiaoning. gusto kitang kausapin ng maayos. Xiaoning, Anong ginagawa mo dito? Simula ngayon, opisyal na akong sumali sa Night Owl Mercenary Team. Pumayag na si Papa. Kalukuhan. Akala mo ba laro-laro lang ito? Babay ka. Ang mga anak ng pamilya Wen ay hindi kailanman kulang sa tapang. Hindi ako tinanggihan ni Papa dahil sa aking kasarian. Commander Mew, gaano mo ako kakilala? Gaano ka naman kakilala sa mga babaeng mandirigma? Kahit ano PA, hindi ako sang-ayon. Kausapin ka si boss. Huwag na. Opisyal kong sinasabi sa iyo, simula ngayon, hindi ka na bahagi ng team na ito. Anong sinasabi mo? Babayaran ka ng pamilya Wen. Isang halagang siguradong magiging kasiya siya sa iyo. Winning, tama na ang kalukuhan Montag. Ang linyang ito, sa loob ng 10 taon, parang dugo na ang lumalabas sa tainga ko sa kakanin. Ito na ang huli. 10 taon na ang nakalipas, ang nagligtas sa akin ay si Suye. Bakit mo ipinagkukunwari? Paano mo nalaman? Akala ko, nagkakamali lang ako sa iyo. Hindi mo lang maipaliwanag sa akin. Pero ginawa mo sa iyong braso ang eksakto. Eklat na tulad kay Suye. Masyadong halata ang iyong intensyon. Xiaoning, hindi ganito, Pekingan Montag ako. Xiaoning, naisip ko rin namang, habang buhay na makasama ka. Sinabi rin ng lola ko, gusto ka talaga niya. Pinuri ka pa niya, sinabi niyang matalino, mabait at maalaga ka. At wala ka talagang ayabangan ng mga mayayaman at Hindi ka rin pwedeng magkaanak. Mutangsheng, naniniwala ako na minahal mo talaga ako. Nahumaling ka sa aking kabataan. Minahal mo ang aking hitsurang bata. Hindi mo ako kayang ligawan. Natatakot kang sabihin ng mga tao na naghahangad ka ng isang dalagita. Hinadlangan mo ang mga manliligaw ko, pinatnubayan mo ako. Para ako ang unang magtapat sa iyo. Kahit mabuko ang relasyon natin. Wala silang masasabi sa iyo, sasabihin lang na ako ang naghahangad. Mahal si Commander Mew. tumigil ka. Akala mo PA gusto ka o ito? Ako lang ay, anak ng isang ordinaryong pamilya. Alam mo ba kung gaano ako? Kahirap nagsumikap pa umabot sa kinaroroonan ko ngayon? Wala akong background. Wala akong magulang. Ang meron lang ako ay isang matandang lola na maraming sakit. Hindi ako makapagsugal. Natatakot ako na baka hindi ako gusto ng boss. Hindi niya ako tatanggapin bilang isang manugang na walang kwenta. Wala akong choice kundi umasa sa iyo. Kailangan kitang mahalin at hintayin araw-araw. Sumunod ka sa akin. Wala namang may gustong sisihin ka. Talagang walang may pakialam sa iyo. Pinaghintay kita na matagal. Pero bakit nung lumabas si Zoe, bigla kang nagbago ng puso? Huli. Ikaw ang unang nagtaksil sa akin. Bakit mo ako ginago? Asheng, sobrang disappointed ako sa iyo. Tatay, Alis ka. Wala kang kinalaman sa pamilya Wen. Sa mga nagawa mo, Pwede kang pumunta sa kahit anong unit. Hindi kita pipigilan, umalis ka. Dati. Kaya kitang hawakan. May masarap na restaurant malapit dito, magugustuhan mo. Winning. Pinatanggal ng tatay mo si Tangsheng. Ikaw ba ang may gusto nun? hindi kita matutulungan dito, umalis ka na. Ay. Dati. Nazaktan kita. Pakiusap, bigyan mo kami ng pagkakataon. ang lola na ito, mukhang lagpas 70 anyos na. Kawawa naman. Huwag ninyong apihin ang matanda, baka magkaparusahan kayo.
Lola, tumayo muna kayo. Anong problema? Pwede tayong magreklamo sa pulis. Salamat sa inyo. Walang problema. MS. Wen, pakiusap, huwag ninyong tanggalin ang apo ko. Kaming dalawa na lang ang natitira sa pamilya. Kung mawawalan pa siya ng trabaho, parang pinapatay ninyo kami. Pinipilit ninyo kaming mamatay. Anong malaking kasalanan ang nagawa ng apo ng Lola? Sabihin ninyo sa amin. Oo, sabihin ninyo. Hindi ito eleksyon ng presidente. Bakit kailangan pang botohan ng pagtatanggal? Parang kailangan pa ng approval ng publiko. MS. Vin, ikakasal ka na, huwag mo nang guluhin ang apo ko. Ayoko lang siyang maging kabit, may mali ba ako? Wala akong konsensya sa ginagawa ko. Ano nang sinasabi mo? Pwede bang dalawang barko ang apakan ng babae? May kakayahan talaga siya para diyan. Yung lalaki sa tabi, asawa niya yata. Oy, kitang-kita na ang pagiging cockcold, pero masaya pa rin siyang suot-suot. Ang paggawa ng kasinungalingan at paninirang puri ay may parusa sa batas. Kung malala ang kaso, 3 taon pababa ang kulong. Gusto niyo subukan? Para sa akin, walang pinagkaiba ang magdemanda ng 1 o 10. Walang pinagkaiba talaga. Huwag mo akong takutin. Sa 70 taon kong buhay, anong hindi ko pa nakita? Puntahan mo na ang pulis, para arestuhin nila ako. Kung mamatay, edi mamatay. Ano ang kita ko kao? Baliw. Huy, wag kang alis. Dapat may paliwanag kayo para sa aking apo ngayon. Kung hindi, ngayon din, magpapakamatay ako sa harap nyo. Tigilan mo yan. Akala ko ba matapang ka? Hindi pala takot mamatay. Nakakatakot naman. Hindi ko naman binitawan ang handbrake eh. Ano nang kinakatakot mo? Zeno 2? Lola, hindi ba sinabi ko sa'yo, magpahinga ka na lang sa bahay? Bakit ka lumabas? Hindi ko matanggap ang ginawa nila. Yung babaeng yun ang dahilan kung bakit wala ka nang natira. Nasasaktan ako para sa'yo, apo. Kung hindi ko mabibigyan ng katarungan, hindi ako mapapakali kahit mamatay. Pwede namang ilibing kahit nakadilat. Paano ka naging walang-wala? Ang kompensasyon na ibinigay ng pamilya Wen kay Mutang Shen ay sapat para buhayin kayong mag-apo. Pero maubos din ang perang yun. Ang apo kao. Dati ay stable ang trabaho. Hindi magugutom habang buhay. Paano sasapat ang perang yun? Gusto mo bang sustentuhan kayo ng pamilya Wen habang buhay? Ang pamilya Wen at Mutang Shen. Empleyado lang ang relasyon. Bakit mo siya binigyan nito? Tingnan Montag. Ito ay scarf na sarili niyang ginawa. Lahat ito ay gawa niya. Ito, album ito ng pagmamahalan nila ng apo ko. At ito pa. Lola, ito ang brief na binili niya para sa apo ko. Pinapasuot niya sa apo ko para makita niya. Bigyan mo ako. Ngayon mo lang naisip ang hiya mo.
Noong ginugulo mo ang apo ko, hindi mo ba naisip? Gusto mo lang siyang alagaan nang hindi siya pumayag. Tinatanggal mo siya sa trabaho. Halatang workplace harassment, pero babeng manyak. Unang bises ko lang makakita. Tingnan mo ako. Ang liit naman nito. Moo, sir. Kasya ba? Juye. Ikaw, isang lalaking walang hiya. Alam mo ang hiya. Hindi mo ba naisip ang nararamdaman niya, isang dalaga? Dinungisan ng lola mo sa harap ng lahat ang ex mo. Mutang Sheng. Karapat-dapat ka ba sa pagmamahal na ito? Ako. Ano ka, ano? Kung may ganito akong pagmamahal sa akin. Iniisip ako sa lahat ng bagay. Buong puso ang pagmamahal sa akin, hindi ko ma-imagine. Gaano ako kasaya? Zoe, Okay lang. Sinira mo. Huy, ano ang gusto mong gawin? Pagmamahal na itinuring kong kayamanan. Sinira mo lang ng basta-basta. Zaoye, ano ang gusto mong gawin? Zoe, Ipapadala ko ang legal notice sa bawat isa sa inyo. Uy, wala kaming kinalaman diyan. Dumadan lang kami. Wala kaming kinalaman. Kanina pa kayo righteous judge, ngayon takot na. Ngayon kayo tatakbo, huli na. Lola, kasalanan mo, bakit ka nag-imbento ng kwento? Talagang masama hanggang tumanda. Sayang ang aking justice. Ew. Sino ba naman ang nag-utos sa inyong makialam? sandali, Zoe. Saan tayo pupunta ngayon? Maghahabi ng sweater. Wow. Ito ba ay neck warmer? Sweater. Para kay Ningning ito, di ba? Mabuting anak. Ang sweet mo naman. Para sa sarili ko. Walang nagmamahal. Walang nagmamalasakit. Sarili ko lang ang magbibigay ng init. Gago ka, naiinggit ka. Ano bang maganda dyan? Sino bang hindi pa nakasuot ng scarf? Sino bang hindi pa nakasuot ng brief? Ay naku, gago. Nasa taas ka, Ningning, hinihintay ka. May importante da na bagay. CJ. Ay naku, ang aking kahoy na huwang-huwali. Ay naku. Hindi ba maghahabi ng sweater? Halika. Seoning. Nakakamatay. Zoe. Ang kanyang alaala, talaga bang natigil sa 19 na taon? Ang lakas ng loob na ito. 19 na taon din. Kapitan Ju.
Ingatan mo ang katawan mo. Kapitan Zhao, iba na talaga pag ikakasal ka. Lalong gumanda ang kutis. Gusto mo ng extra training? Layas, Opo, Kapitan Zhao, tumawag ang inyong ina. Sinabing dinukot ang asawa mo. nang hindi kilalang tao. si Aoning pasensya na nahuli ako. Payag ka pa bang pakasalan ako? Sage, 3, 2, 1. Hindi kilala. Bukod sa kanya, sino pa? Mutang siya. Anong gusto mong gawin? Ano ang gusto ninyong gawin? Bitawan mo ako. Juye. May sakit ka, Pia. Nasaan si Wenning? Sabihin mo. Anong gusto mong gawin sa lola ko? Kung hindi mo sasabihin kung nasaan si Wenning, talagang gagawan ko siya ng masama. Nababaliw ka na ba? Hindi talaga ako ito ngayon. Gusto ko lang dalhin ang lola ko sa amin para magpagaling. Uwi ka. Sasamahan kita. Bakit mo siya sinaktan? Tigilan nyo na, bitawan nyo siya. Juye, hindi mo ba alam kung ilang tao ang nasaktan mo? Kunti lang ba ang kaaway ng mga mercenary? Kapag nawawala si Xiaoning, ako agad ang hinahanap mo. Kung may mangyari man sa kanya, kasalanan mo lahat yan. CJ, Team Zhao, na-track na namin ang cellphone ni Mrs. Maligayang pagdating, Groom. ito ay... Team Zhao, masaya dapat ang araw na ito. Huwag kang tumunganga Team Zhao, bilisan mo. Umalis ka. Hindi ako aalis, maghihintay ako kay Zawi. Zawi. Wenning. Titiyakin kong pakakasalan kita. Sige, maghihintay ako sa pagbalik mo. Seoning. Pasensya na nahuli ako. Pwede mo pa ba akong pakasalan? Zawi. Sinabi mo na pakakasalan mo ako. Naalala mo pa ba? Naalala mo na. Seoning. Ngayon. Hindi ako nahuli.